sila ng isang babaeng nagngangalang Alexa. Tinamaan niya ang isa sa kanila ng kanyang sibat ngunit nakaligtas siya at tumalon ang mga demonyo mula sa bundok habang itinapon ng isa sa kanila ang sibat pabalik. Ngunit nahuli niya ito at pinapanood niya ang pagtakas nila sa lungsod. Nakilala namin ang isang lalaki na nagngangalang Harold habang siya ay nagmimina para sa digmaan at siya ay pumunta sa lungsod upang ibenta ito, ngunit ang mga ngalakal ay nagbibigay lamang ng 2 barya. Sa tingin niya ay hindi ito sapat ngunit sinabi sa kanya ng mga ngalakal na magpasalamat na nakikipagnegosyo siya sa isang tulad niya. Nakita ni Harold ang kanyang ina, si Eltrop at ipinakita sa kanya ang pera. Ipinapaliwanag na iyon lang ang nakukuha niya, ngunit sinabihan siya nito na huwag mag-alala at sinabing gagawa siya ng paraan upang makakuha ng pera. Biglang nagsitakbuhan ang mga tao kaya kumuha si Harold ng torch at pumunta para tingnan kung ano ang nangyayari. Dumating si Alexa na nagsasabi sa kanila na huwag matakot habang ipinapaliwanag niya na naghahanap siya ng mga demonyo at iniisip niya kung may nakita sila. Sinabi ni Harold na wala kaya pinayuhan niya ang lahat na magtago sa kanilang mga bahay dahil ang mga demonyo ay walang awa. Pagkaalis ni Alexa, may narinig si Harold sa kanal kaya nilapitan niya ito at nakita niya ang isang matandang lalaki na nabali ang paa. Hinakala ng kasama ni Harold na siya ay lasing at nagpa siya na iwanan siya, ngunit tinulungan siya ni Harold na kinilala siya bilang si Edo. Nakipagkita sila kay Eltro at naisip ni Edo na dapat nilang iwan siya dahil lahat ay nagtatago mula sa mga demonyo, ngunit nagpa siya silang tulungan siya. Humingi si Eltro ng tubig para malinis ang sugat kaya pumunta si Harold para kumuha ng tubig sa fountain. Pinuno niya ang jug ngunit may napansin siyang lumulutang at napagtanto niyang babae ito kaya sinubukan niya itong tulungan ngunit napagtanto niyang nasawi na ito. Isang demonyo ang biglang umatake sa kanya para lunurin siya pero nagawa siyang itulak ni Harold palayo. Bumunot siya ng kutsilyo ngunit dinasarmahan siya ng demonyo at sinuntok. Nakuha niya ang braso ng demonyo ngunit lumalaban ang demonyo kaya itinapon siya ni Harold sa isang haligi. Nagsimula na mapagod si Harold at ibinato sa kanya ng demonyo ang haligi kaya sinubukan niyang iwasan ito ngunit sa huli ay nataman siya at inipit siya ng haligi sa lupa. Sinusugod siya ng demonyo ngunit tinusok siya ni Alexa na itinulak siya pabalik ngunit hindi siya tumigil at nahulog siya sa kanyang kabayo. Sinunggaban siya nito ngunit agad niyang hinugot ang kanyang espada at nagsimula silang mag-away habang sinusubukan nitong putulin ang paa nito ngunit napagtanto niya na masyadong matigas ang balat nito. Hinatake ni Alexa ang ulo niya at nagawa niyang masugatan ang mukha nito kaya naisip niya kung paano niya ito matatalo sa paghiwa sa mas mahihinang bahagi ng balat nito ngunit nakuha niya ang kanyang espada at inihagis siya sa hangin dahilan para bumagsak siya sa isang haligi. Ibinato niya ang kanyang espada sa kanya ngunit hinarang ganito ni Alexa at biglang sumama sa laban si Harold na sinulog ang kanyang mukha gamit ang isang torch at naging dahilan upang mahulog siya sa tubig. Tinanong niya si Harold kung okay lang siya ngunit napansin niya ang mga bakas ng paa ng demonyo na napagtanto na siya ay patungo sa nayon kaya sinundan siya ng kanyang kabayo. Hinanap ni Alexa ang demonyo kasama ang kanyang mga kawal at nakita niya ang isang kainahinalang lalaki kaya inatake niya ito at itinapon ito sa lupa. Ininspeksyon niya ito at nakita nila ang isang butas sa kanyang dibdib kasama ang isang mapa kaya kinuha niya ito at inaresto siya ng mga sundalo. Nagtipon ng isang pulutong sa gitna ng bayan at dumating si Harold at ang kanyang ina kasama si Edo. Binabalaan ni Alexa ang lahat tungkol sa mga demonyo na nagsasabing mayroon silang supernatural powers. Nagpasya siyang ipakita ang mga ito sa pamamagitan ng pagsunog sa lalaki at ang karamihan ay nanonood habang nagmamakaawa ito sa kanya na huwag gawin ito ngunit tinusok siya nito at nagbago ang hitsura nito kaya hinawakan ng mga gwardiya ang kanyang mga tanikala at tinatake siya ni Alexa na naging sanhi ng kanyang pagbabagong anyo sa isang demonyo. Sinasabi niya sa mga tao na magbalik loob or masawi at hindi makapaniwala si Harold na nangyayari ito. Sinabi sa kanya ni Alexa na tinalikuran ng kanyang grupo ang sangkatauhan at pinaslang ang mga inosenteng tao ngunit pinaliwanag ng demonyo na hindi niya pinabayaan ang anumang bagay na nagsasabing sila ang nakatataas na nilalang kaya nakikita nila ang mga tao bilang biktima. Pinuto niya ang kanyang ulo habang pinapanood ng ibang demonyo ang lahat at tumakas. Dinala ni Harold sina Edo at Elter sa kanilang bahay na malayo sa lungsod at nagtipon sila sa paligid ng apoy habang iniisip ni Harold kung paano maaaring umiral ang isang bagay na ganoon. Ipinaliwanag ni Edo na upang maunawaan ang mga demonyo kailangan nilang maunawaan ang kasaysayan ng mga Diyos pabalik sa digmaan laban sa mga Titan. Ibinunyag niya na sa simula ay nagawang talunin ng mga Diyos ang mga Titan ngunit sa pagbagsak ng huling Titan ay nanumpa siya ng sumpa sa mga Diyos at ang kanyang dugo ay tumama sa dagat dahilan upang magpakita ang mga Titan. Nakipagdigma sila sa mga Diyos na nakipaglaban sa lahat ng mayroon sila ngunit hindi nila natalo ang mga Titans at ang digmaan ay nauwi sa isang pagkapatas na tumagal na mahabang panahon. Ngunit isang araw ay nakumbinsi ni Zeus ang 2 Titan na sumapi sa mga Diyos at inayos ni Zeus ang huling pag-atake habang ang mga Titans ay nagmamarcha upang harapin siya. Naghahanda ang mga Diyos na harapin sila ngunit ang mga Titans ay biglang inatake mula sa likuran ng mapagtantong sila ay ipinagkanulo. Sinasamantala ng mga Diyos ang pagkakataon at lahat sila ay sama-samang umatake habang ang natitirang mga Titans ay sumusubok na lumaban ngunit madali silang natalo. Gumawa si Zeus ng isang cauldron na gagamitin laban sa mga Titans at ibinigay ito kay Herald na patungo sa larangan ng digmaan. Inutusan siya ni Zeus na kolektahin ang kanilang mga kaluluwa na ikinulong sila sa cauldron habang ang kanilang mga katawan ay itinapon sa karagatan. Pagkatapos ng digmaan, gumawa si Zeus ng isang automat na tinatawag na Talos upang protektahan ang cauldron at tiyaking hindi nababalik ang mga Titans. Hindi maintindihan ni Harold kung ano ang kinalaman nito sa mga demonyo, ngunit sinabihan siya ni Edo na maging matyaga at ipinaliwanag na ilang taon na ang nakalilipas, isang alon ang nagdala sa isang nasawi na Titan sa ibabaw. Natuklasan ito ng isang lalaki at hinawakan niya ito, ngunit nauwi sa pagkabalisa. Sumama sa kanya ang mga tao na nanunumpa ng katapatan sa kanya at sinimulan nilang kainin ang mga Titans na nananatiling nagbabago sa kanila sa mga demonyo. Nagtataka si Harold kung bakit ito pinahihintulutan ng mga Diyos kaya ipinaliwanag ni Edo na ang kahirapan ay nagpapalaki sa mga tao at sila ay magiging mahina kung ang mga Diyos ay laging lulutasin ang kanilang mga problema. Kumuha siya ng kuneho mula sa kanyang bag bilang regalo sa pagtulong sa kanya at hiniling niya kay Eltro na gumawa ng nilaga. Sinunog ng mga sundalo ang katawan ng demonyo sa plaza at pinapanood ni Harold si Alexa na papalapit sa kanya, nagpapasalamat sa kanyang tulong. Ipinaliwanag ni Alexa na nakakita sila ng isang mapa na may lokasyon ng kampo ng demonyo at inanyayahan niya itong sumama sa kanila. Ngunit ipinaliwanag ni Harold na wala siyang dahilan upang protektahan ang mga tao dahil tinalikuran siya ng mga ito at ang kanyang ina kaya nagpasya siyang huwag sumama sa kanya. Pumunta si Harold sa kanyang cabin at nagsimulang mag-impake ng kanyang mga gamit ngunit nagtataka si Eltro kung ano ang kanyang ginagawa. Kaya ipinaliwanag niya na dapat silang tumakas mula sa mga demonyo. Sinusubukan ni Eltro na ipaliwanag na hindi sila maaaring umalis ngunit hindi niya ito naiintindihan kaya ipinahayag niya na hindi siya bastardo at nagsimulang magsalita tungkol sa kanyang ama. Ngunit nagambala ng mga galit na tao mula sa bayan. Sa tingin nila ay isang demonyo si Eltro dahil ang isang madilim na ulap ay sumasakop sa lungsod mula noong siya ay dumating. Kaya gusto nilang subukan siya ng apoy. Bumunot ng kutsilyo si Harold at iniisip ng mga ngalakal na hindi niya kayang paslangin silang lahat ngunit determinado siyang protektahan ang kanyang ina. Kaya nag-alinlangan ang mga lalaki, ngunit pinilit sila ng mga ngalakal na sumalakay at nilalabanan sila ni Harold habang si Alexa ay nakamasid sa malayo. Mahusay na lumaban si Harold ngunit nabigla siya at sinimulan siyang pahirapan ng mga lalaki. Ngunit sinabihan sila ni Eltro na huminto at nagpasya siyang sunugin ang sarili upang patunayan na hindi siya demonyo. Nagpakita si Alexa kaya binitawan nila si Harold at tumakbo siya para i-comfort ang kanyang ina. Pagkatapos ng insidente, kinausap ni Edo si Harold, alam niyang mahirap ang araw niya. Sa palagay niya ay dapat siyang sumama kay Alexa at sumang-ayon si Edo, sinabing hindi siya maaaring manatili dito magpakailanman. Ipinaliwanag ni Edo na nalalapit na ang digmaan kaya dapat silang maghanda at pinayuhan niya si Harold na umakyat sa tuktok ng bundok kung saan makakahanap siya ng isang bush ng rosas na namumupuntangi. Sinabihan siya ni Edo na magukay sa ilalim nito upang mahanap niya ang mayaman ng mineral na kailangan para makagawa ng makapangyarihang espada. Kaya nagsimula si Harold sa kanyang paglalakbay sa bundok at pinanood siya ni Edo na umalis. Ngunit ang Diyos na nagngangalang Ariel ay biglang nagpakita sa likod ni Edo. Nilapitan niya si Edo na nagtataka kung paano siya nahanap ni Ariel. Nalaman namin na si Edo talaga ang Diyos na si Zeus at pinaalalahanan siya ni Ariel na hindi sila dapat makialam sa mga bagay ng tao sa pag-aakalang nilalabag ni Zeus ang sarili niyang pamumuno. Ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya nilabag ang mga patakaran dahil nakikipag-ugnayan lang siya sa mga tao at hindi nakikipaglaban para sa kanila. Nagtataka si Ariel kung nais malaman ng ibang mga Diyos ang tungkol dito, ngunit binalaan siya ni Zeus na huwag sabihin sa sinuman.
Gusto niyang tulungan si Zeus ngunit sinabi niya na hindi na kailangan ng tulong. Sinasabing ang mga tao ay dapat tuparin ang kanilang mga tadhana ng mag-isa. Hindi maintindihan ni Ariel kung bakit niya tinutulungan si Harold sa pag-aakalang hindi siya karapat-dapat na pamunuan ng mga tao. Ngunit naniniwala si Zeus sa kanya sa pag-aakalang mayroon siyang magandang kinabukasan. Nakita namin ang reyna sa panganganak at siya ay naging desperado kapag ang isang kasambahay ay pumunta upang ipaalam sa hari dahil siya ay natatakot na mapaslan nito ang kanyang anak. Ang sanggol ay ipinanganak at hindi nagtagal ay inilagay sa kanyang mga bisig ngunit ang hari ay pumasok sa silid kaya ang mga babae ay natakot. Tinanong niya kung lalaki ito at kinuha ang sanggol sa kanya. Ngunit habang sinusuri ng hari ang kanyang mga mata, napagtanto niya na ang sanggol ay may parehong mga mata sa kanya kaya siya ay naging masaya. Ngunit isiniwalat ng katulong na isa pang sanggol ang isinilang at ito ay mas malakas kaysa sa huli. Sa paglabas ng sanggol, hiniling ng hari na makita ito, tinitingnan muli ang mga mata, ngunit napagtanto niyang iba ito, iniisip na hindi sa kanya ang bata. Kaya inilabas niya ang kanyang kutsilyo, ngunit isang agila ang biglang pumasok at itinulak siya pabalik at iniligtas ang sanggol. Sinubukan ng isa sa mga sundalo na salakayin ito, ngunit biglang nagising si Harold at nagpatuloy siya sa pag-akyat sa bundok hanggang sa marating niya ang tuktok. Siya ay napagod at nagsimula siyang magtaka kung bakit niya ginagawa ito. Ngunit nahanap niya ang kalumpong na sinabi sa kanya ni Edo at hinukay niya ang Adam Mountain. Nagpakita siya kay Edo na may dalang mineral ngunit sa tingin niya ay isang pag-aaksaya ng oras dahil hindi ito malleable. Ngunit inilagay ito ni Edo sa apoy at inihayag na alam niya ang mga lihim. Si Harold ay gumuhit ng selyo sa buhangin at tinanong si Edo kung nakita na niya iyon kaya ipinahayag niya na ito ang simbolo ng Korinto. At binanggit ni Harold na nakita niya ito sa isang panaginip. Ipinaliwanag ni Edo na ang mga panaginip ay maaaring panlilin lang na nagsasabing mayroong mga bangungot na nilikha mula sa mga takot sa mga tao sa pamamagitan ng fog eater at gayon din ang mga ilusyon na ginawa ng mga phantoms upang linlanggan at lituhin ang mga tao. Sa kabila ng mga ito ay si Mord, ang dakilang Diyos ng mga panaginip na nagdudulot ng mga pangitain na may mga katotohanan dinala upang ipaalala sa mga tao kung ano ang nakalimutan. Sinabi ni Edo sa kanya na ang tatlong ito ay ang anoy at iniisip ni Harold na mas masahol pa sila kaysa sa mga Diyos. Samantala, patuloy na hinahanap ni Alexa ang mga demonyo ngunit nagpasya siyang magtayo ng kampo. Nakita namin si Harold na naglalagay ng bitag na iniisip na nababalisa sila sa pananatili. Habang pinoprotektahan ng mga taga-nayon ang kanilang sarili sa loob ng kanilang mga bahay, nagpasya siyang tanungin ang kanyang ina tungkol sa kanyang panaginip at kung paano siya naging reyna dito, ngunit iniisip niya kung posible ito. Kaya't sinabi sa kanya ni Eltrin na totoo ito, sinabi na ito ay matagal na ang nakalipas. Tinanong siya ni Harold kung ano ang nangyari, kaya sinabi niya na siya ay kasal kay Haring Philip at kinilala siya ni Harold bilang ang tyrant ng Corinth. Wala siyang choice kundi pakasalan siya dahil arranged marriage iyon. Ngunit inihayag niya na pagkatapos niyang ikasal, umibig sa kanya ang isang Diyos. Sa isang flashback, nakita natin ang isang agila na lumilipad at nakita nitong naliligo si Eltrin kaya lumipad ito sa palasyo at nag-transform bilang hari. Nilapitan niya si Eltrin na binibigyan siya ng bulaklak kaya nataranta siya dahil hindi ganito ang ugali ng hari. Kaya hindi na alam kung ano ang aasahan sa kanya. Hindi siya pinakitunguhan ng hari ng mabuti, ngunit binigyan siya ni Zeus ng kwintas na nagsasabing mahal niya siya. Kaya napagtanto niya na may mali. Isang araw, muling nagpakita si Zeus bilang ang hari, ngunit itinutok niya ang isang kutsilyo sa kanya at hinihiling na ibunyag niya kung sino siya, alam na hindi niya ito asawa. Kaya inihayag ni Zeus ang kanyang tunay na anyo at si Eltrin ay nabigla. Pero patuloy pa rin ang pagiging mabait nito sa kanya. Sa Olympus naramdaman ni Hera si Zeus sa kanyang tunay na anyo, napagtantong may relasyon siya, kaya siya ay naging galit na galit. Nakita ito ng Diyos na si Napoleon, kaya tumakbo siya sa salamin at binalaan ang kanyang ama tungkol kay Hera, pinayuhan siyang bumalik kaagad. Kaya kinis ni Zeus si Eltrin at bumalik sa Olympus habang si Napoleon ang pumalit sa kanya. Tinanong ni Hera si Zeus kung saan siya nagpunta at sinabi niyang kasama niya si Poseidon dahil dinala ng bagyo ang katawan ng isang titan sa baybayin. Iniisip niya na ang mga titans ay masyadong mapusok at hinarap niya ito na sinasabing ang mga nilalang na hindi kayang kontrolin ang kanilang mga pagnanais ay dapat nalupigin. Iniisip ni Napoleon na talagang mahal ni Zeus si Eltrin, alam niyang hindi pa ipinakita ng kanyang ama ang kanyang tunay na anyo sa isang tao. Tiniyak niya rito na hindi na sasabihin kay Hera dahil isa rin itong bastardo tulad ng kanyang anak at biglang nalaman ni Eltrin na buntis siya. Sinimulan ni Hera ang pag-espiya kay Eltrin, nakita siyang buntis habang nagdarasal siya kay Zeus. Bumalik siya sa Olympus na galit kaya pumasok si Hera sa isang madilim na templo at tinawag ang tulong ng Oniro. Nagpakita sila sa mga panaginip ng hari at sinabi sa kanya na magkakaroon siya ng isang anak na lalaki na hindi sa kanya. Kaya't nanumpa ang hari na kung ipapanganak ni Eltrin ang isang bastardo, tatapusin niya ang sanggol. Ngunit bumalik tayo sa sandaling ipinanganak si Harold at inihayag ni Zeus ang kanyang tunay na anyo habang pinoprotektahan niya si Harold mula sa mga bantay. Napagtanto ng hari na si Zeus ang ama kaya nagalit siya at inutusan ang kanyang mga bantay na patuloy na umatake. Sinubukan niyang tapusin si Harold ngunit pinigilan siya ni Eltrin, inatake siya sa mata kaya nahulog siya mula sa balkonahe at nasawi. Pinoprotektahan ng mga bantay ang tagapagmana ng hari habang pinoprotektahan ni Zeus si Eltrin at nag-teleport sila palayo. Ipinaliwanag niya na pagkatapos ng insidente, itinago sila ni Zeus sa mga bundok at naglagay ng maitim na ulap upang hindi nila mahanap si Harold at iyon ang dahilan kung bakit iniisip ng mga taga-nayon na sila ay masasamang elemento. Nagtataka si Harold kung ano ang nangyari sa kanyang kapatid kaya ipinahayag ni Eltrin na siya ay pinaslang ng tiyuhin na naghahanap ng korona. Iniisip niya ito habang tinitingnan ang kanyang kwintas at ang pinakamalaking pagsisisi niya ay ang hindi pagprotekta sa kanya. Humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya sinabi kay Harold noon, ngunit gusto niya malaman ang pangalan ng lalaking pumaslang sa kanyang kapatid kaya sinabihan niya itong iwanan ng nakaraan at umasa dahil anak siya ni Zeus. Ngunit ito ay nagagalit kay Harold, iniisip kung paano walang ginawa si Zeus para tulungan sila at maging si Edo ay higit pa ang ginawa para sa kanila kaysa kay Zeus. Sa tingin ni Eltrin ay hindi niya naiintindihan, ngunit tinanong siya ni Harold kung sino ang palaging tumutulong sa kanila at nagbibigay sa kanila ng mga kuneho kapag sila ay nagugutom. Tumahimik siya, kaya napagtanto ni Harold na si Edo ang kanyang ama, at siya ay naging galit sa pag-aakalang si Zeus ay isang duwag para sa kanyang pamumuhay na parang aso. Kaya pumunta siya sa pandayan at inalala ang lahat ng sinabi sa kanya ni Edo. Kinuha niya ang klorera at binasag ang powder kasama nito, ngunit may nakita siyang espada sa gilid. Pinulot niya ito at nagsimula itong umilo, kaya napagtanto niya ito ang espadang tinutukoy ni Edo. Napagtantong regalo ito ni Zeus, ngunit galit pa rin siya, kaya itinapon niya ito at nauwi sa pag-ipit sa isang bato. Nakita namin si Alexa sa kampo habang tinitingnan niya ang mapa at iniisip na maaaring may nakatago. Kaya itinaas niya ito sa apoy na nagpapakita ng isang nakatagong landas. Nagtataka ang mga sundalo kung ano ang nahanap niya at nagtanong kung nababasa niya ang teksto sa mapa, ngunit isiniwalat niya na hindi niya ito maintindihan sa pag-aakalang maaaring may paliwanag ito sa kanya ng kanyang matandang mentor na si Kyrie. Bigla niyang napansin na napapalibutan sila ng isang grupo ng mga tao, kaya naghahanda silang lumaban at ang mga tao ay naging mga demonyo. Kinilala ni Alexa ang isa sa kanila bilang ang demonyong kanilang hinahabol at hinihingi nila ang mapa nang biglang nagpakita ang isang figure sa kalangitan. Naghagis ito ng sibat na may malakas na puwersa, pinaslang ang mga sundalo at pinatumba si Alexa. Nagpakita si Zeus sa harap ni Eltrin at hiniling niya sa kanya na tuparin ang kanyang pangako na sinasabi sa kanya na ilayo sila roon. Ngunit sinabi niyang hindi niya kaya sa tingin ni Eltrin ay wala siyang isip sa pagtitiwala sa kanya at iniisip kung paano sila makakaalis. Sinubukan niyang i-comfort ito, ngunit sa palagay niya ay mas malaki ang takot nito kay Hera kaysa sa pagmamahal nito sa kanya, kaya umalis siya at sinubukan ni Zeus na sundan siya, ngunit nakita niyang pinapanood sila ni Hera. Samantala, pinaslang ng mga demonyo ang mga gwardya at hinahanap ng pinuno si Alexa, ngunit hindi niya ito mahanap. Inutusan niya ang iba na hanapin siya dahil hindi nila maaaring mawala ang mapa, kaya nagpa siya ang mga demonyo na gumamit ng Cerberus. Nakipagkita si Zeus kay Harold, sinabing dumating siya upang sagutin ang kanyang mga tanong at ibinunyag ni Zeus ang kanyang tunay na anyo na nagpapaliwanag na hindi nagsisinungaling si Eltrin kay Harold. Ngunit nagtataka siya kung paano siya makakatayo habang siya ay nagdurusa, kaya umaasa si Zeus na mapatawad siya ni Harold. Pero ayaw na siyang makita ni Harold. May naramdaman si Zeus kaya nawala siya at nakita ni Harold si Alexa na tumatakbo mula sa mga demonyo nang biglang nagpakita ang Cerberus at nagsimula itong humabol sa kanila. Samantala, sa Olympus pinapanood ng mga Diyos ang pakikipaglaban ni Ariel laban kina Napoleon at Herald. Sinusugod ni Herald si Ariel at inatake siya ng hindi kapani-pani walang bilis at pinupuntirya ni Napoleon ang kanyang ulo, ngunit nagawa niyang iwasan ito at pinatalsik niya si Napoleon sa kanyang chariot. Tumalon siya para salakayin si Ariel, ngunit hamarang siya at nagawa niyang mahawakin si Herald. Itinapon siya kay Napoleon, ngunit biglang tumama sa kanya ang isang kidlat at nagpakita si Zeus na galit na galit.
Tinanong siya kung ano ang sinabi niya kay Hera dahil siya lang ang nakakaalam kung nasaan siya. Ngunit nagpakita si Hera at ipinaliwanag na sinabi ni Ariel ang alam na niya. Nagsimula silang magtalo at pinaalalahanan siya ni Hera na siya ay palaging tapat ngunit patuloy na pinapahiya. Tinanong siya ni Hera kung minahal niya ba siya at binanggit ni Zeus na mahal niya ito, ngunit tinanong siya ni Hera tungkol kay Eltra at natahimik siya kaya umiiyak siya sa galit habang inilalabas niya ang kanyang kapangyarihan. Ipinahayag niya na tatapusin niya si Eltra at ang kanyang bastardo na anak ngunit binalaan siya ni Zeus na huwag gawin ito. Sa tingin niya ay hindi siya nito mapipigilan at ipinaalala sa kanya na bago sila ikasal, siya ang pinuno ng mga Diyos ngunit sinabi sa kanya ni Zeus na nakaraan na ang lahat. Tinanong siya ni Hera kung alam niya kung ano ang sinasabi ng iba kapag naglalaro siya sa Earth at ibinunyag niya na kinukot siya nila siya, ngunit siya ang nagpapaalala sa kanila ng dakilang bayani na nagpapaliwanag na siya ang nagpapanatili sa kanila sa linya. Naaalala siya ni Hera bilang isang bayani sa panahon ng digmaan, ngunit ngayon ay wala siyang layunin, kaya nabubuhay siya upang uminom at masiyahin ang kanyang mga pagnanais. Inaangkin niya na siya ang nagpapanatili sa kanya sa kapangyarihan, na iniisip na siya ay isang kahihiyan, ngunit sinabi ni Zeus sa kanya na huwag hawakan si Eltra at humingi ng sagot, ngunit siya ay tumalikod, sinabing hindi siya tumutugon sa mga walang isip. Ipinahayag niya na magkakaroon ng kahihinatnan, ngunit ipinaliwanag ni Hera na hindi niya kukonsintihin ang kanyang kalokohan. Nagpapakita si Harold at tinawag niya siyang bastardo habang umaalis siya. Naghatid siya ng mensahe kay Zeus na sinasabi sa kanya na ang lungsod ni Harold ay inaatake, kaya nagpa siya siyang i-clear ang mga ulap. Si Harold ay nagmamadaling hanapin ang kanyang ina, ngunit wala ito sa bahay, at patuloy silang hinahabol ng Cerberus. Nakipaglaban si Alexa sa nilalang, ngunit siya ay na-corner, at kunyo na ito ni Harold ng mga palaso. Kaya inaatake siya ng Cerberus at pinatumba siya. Sinalakay ito ni Alexa mula sa likuran at bumagsak ito habang inatake ni Harold ang mata nito na inipit sa lupa. Ngunit itinulak siya ng kabilang ulo. Tinanong niya si Alexa tungkol sa kanyang mga sundalo, ngunit sinabi niyang nasawi na silang lahat. Nakita ng dalawa ang isang pulutong ng mga demonyo na papalapit at iniisip ni Alexa na hindi sila mawawala sa mapa. Tumakbo si Harold at nililinis ang kalangitan sa itaas ng lungsod na nagpapahintulot kay Zeus na makita kung ano ang nangyayari. Napansin ni Eltra ang mga taong tumatakbo upang sumilong at nagtataka kung nasaan si Harold. Si Harold at Alexa ay tumakas mula sa mga demonyo at nakita namin ang pinuno ng kaaway na nanonood sa kanila. Sinabi ni Harold kay Alexa ang tungkol sa isang minahan na dumadaan sa kabilang bundok na iniisip na ito ang pinakamahusay na paraan upang makatakas. Umihit siya at naglunsad ng arrow na nag-trigger sa kanyang bitag at nagiging sanhi ng pagbagsak ng mga bato na ikinasawi ng ilang demonyo. Habang inaalis ng Cerberus ang ulo nito upang makatakas, darating ng dalawa ang lungsod at tinanong ng isang gwardiya si Alexa kung ano ang nangyayari, kaya ipinaliwanag niya na kailangan nilang lumikas sa lungsod at iminungkahi ni Harold na gamitin ang minahan upang makatakas. Ang lalaki ay hindi gustong makinig sa isang bastardo, ngunit si Alexa ay nagsasabi sa kanya na gawin ito at siya ay nagpatuloy sa kanyang daanan. Ngunit nagpa siya si Harold na hanapin ang kanyang ina, kaya naghiwalay sila ng landas. Naghahanap si Harold sa lungsod, habang ang pinunong nagngangalang Shero ay nakatingin sa kanya at ibinato niya ang kanyang sibat sa kanya. Nakita ito ni Zeus at iniligtas si Harold sa pamamagitan ng pag-uuto sa kanya na huminto, ngunit itinapon siya ng impact. Bumangon siya at napansin si Shero habang tinatawag niya ang kanyang sandata na samugat sa balikat ni Harold, kaya nag-alala si Zeus. Sinubukan ni Harold na gamitin ang kanyang arrow at sinabihan siya ni Zeus na tumakbo, ngunit hindi siya nakinig at naglunsad siya ng palaso. Iniiwasan ito ni Shero at nag-counter-attack siya, itinataboy si Harold. Lumipad siya patungo kay Harold na nagpatuloy sa pag-atake ng kanyang mga palaso, ngunit inihagis ni Shero ang kanyang sandata, kaya iniwasan ito ni Harold. Muli niyang tinawag ang kanyang sandata, ngunit sinabi ni Zeus kay Harold kung ano ang gagawin na nagpapahintulot sa kanya na iwasan ito. Naintriga si Shero at hiniling ni Zeus kay Harold na tumakas muli, kaya nagsimula siyang tumakas. Ngunit nakita ni Hera na nakikialam si Zeus habang patuloy na hinahabol ni Shero si Harold. Lumapit siya at ginamit ang kanyang sandata, ngunit tumalon si Harold at nahulog sa ilang mga florera. Napagtanto niya may laman itong mga langis, kaya nagpa siya siyang gamitin ito habang mas maraming demonyo ang lumalapit sa kanya. Kumuha siya ng torch at inilunsad ito sa langis na nagdulot ng pagsabog na nagtulak kay Shero na umatras. Si Harold ay nagmamadaling pumunta sa panloob ng mga pintuan ng lungsod, ngunit ayaw siyang hintayin ng mga ngalakal kaya pinutol niya ang lubid. Ngunit tumalon si Harold at nagawa niyang makapasok sa loob. Bumangon siya at kumuha ng espada bago siya nagsimulang maghanap muli kay Eltra. Si Eltra ay nagmamadaling pumunta sa minahan kasama ang iba, ngunit siya ay nahulog at naiwan. Lumipad si Shero patungo sa minahan at nakatago si Alexa sa mga residente. Halos maabot niya ang minahan, ngunit ginamit ni Shero ang kanyang sandata para harangan ang pasukan at iniisip ng mga tao na ito na ang wakas. Ngunit tumakbo si Alexa patungo sa kagubatan. Bumaba si Shero sa kanyang manor habang ang mga residente ay lalong nag-aalala. Dumating din si Eltra ngunit napagtanto na nakulong sila ng mga demonyo at nakita niya ang lungsod na nasusunog sa likuran niya. Ang Cerberus ay lumabas mula sa lungsod at si Harold ay nagtatago sa kagubatan, naghihintay na dumaan ang mga demonyo. Nakita ni Eltra ang mga demonyo na papalapit kaya tumakbo siya sa malapit na bahay at doon nagtago kasama ang isang babae. Ipinakilala ni Shero ang kanyang sarili bilang pinuno ng mga demonyo at ipinaliwanag na hinahanap niya si Alexa. Iniisip niya kung mayroong isang maharlika na handang magsalita para sa lungsod, kaya nagpa siya ang mga ngalakal na humakbang pasulong. Ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Shero na napagtanto na siya ay isang pinsan ni Haring Argus ng Corinto. Iniisip niya kung kilala ni Shero ang kanyang pinsan, kaya ibinunyag niya na si Argus ang nagbigay sa kanya ng peklat sa kanyang mukha kaya lagi niyang naaalala si Argus kapag nakakakita siya ng isang maharlika. At walang nagbibigay sa kanya ng higit na kasiyahan kaysa makita ang isang maharlika na masawi, kaya ang mga ngalakal ay umiiyak sa kawalan ng pag-asa. Ipinaliwanag ni Shero na ginagawa niya ang mundo ng isang pabor dahil pinapalakas niya ang mga tao sa pamamagitan ng pagbabalik loob sa kanila. Dumating ang mga demonyo at ipinahayag nila na nalaman nila ang amoy ni Alexa, kaya ipinaliwanag ni Shero na hindi niya kakailanganin ang tulong ng mga ngalakal at hiniwa niya ito sa kalahati. Samantala, sinubukan ni Alexa na tumakas sa latian at nagtago sa isang puno, ngunit ang mga demonyo ay lumalapit kaya ginamit ni Zeus ang kanyang kapangyarihan upang tulungan siya, itinatago ang kanyang presensya. Nalilito si Shero na nawala ang amoy nila, ngunit nagpa siya si Hera na makialam at pinalipad niya ng hangin ang balabal ni Alexa, kaya naamoy nila ito sa pag-aakalang bumalik ang amoy. At nagalala si Zeus habang papalapit ang balabal sa bahay na pinagtataguan ni Eltra. Naghahanda siyang harapin ang usapin ngunit pinigilan siya ni Hera at ng iba pang mga Diyos at ipinaliwanag niya na ang buhay ni Eltra ay nasa mga kamay ng demonyo. Si Eltra ay patuloy na nagtatago, ngunit ang mga demonyo ay lumapit sa bahay at nahanap siya ni Shero. Hinarap ng mga Diyos si Zeus dahil gusto niyang sundin nila ang mga batas ngunit handa siyang labagin ito para kay Eltra. Sinubukan ni Zeus na ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit ipinaliwanag ni Hera na ang pantheon ay hindi maaaring umiral ng walang batas at dapat igalang ito ng lahat o magkakaroon ng kaguluhan. Pinipili niya ang kaguluhan, ngunit pinigilan ni Poseidon na sa tingin ni Hera ay tama. At tinanong siya ni Zeus kung pinipili niya ang kanyang panig, ngunit ipinaliwanag niya na sumusunod lang siya sa batas at ipinaliwanag na ayaw niya ng karahasan. Nagtataka si Zeus kung tinatakot niya siya, ngunit tinanong ni Poseidon si Zeus kung ano ang inaasahan niyang gawin nila, na nagpapaalala sa kanya na ang paglabag sa batas ay may parusang kasawian. Tinanong ni Shero si Eltra tungkol kay Alexa, ipinakita sa kanya ang balabal ngunit sinabi niyang hindi niya alam. Itinuro niya ang sandata sa kanya, ngunit ipinaliwanag ng kanyang kasama na nagsasabi siya ng totoo, ngunit pinaslang siya ni Shero at sinabi wala siyang pakialam. At nakita namin si Harold na nakatingin sa kanila mula sa malayo, na pagtantong nasa panganib ang kanyang ina. Nagbanta si Shero na tatapusin si Eltra na nakakita kay Harold sa kagubatan, kaya nagsimula siyang magdasal para sa kanya. Iniisip ni Shero na hindi makakatulong sa kanya ang mga panalangin, ngunit ipinaliwanag niya na hindi siya nagdarasal para sa kanya at tumakbo si Harold patungo sa kanila. Sinubukan siyang pigilan ng mga demonyo, ngunit natalo niya sila at nilapitan si Shero na pinatumba siya sa isang suntok. Tumakbo si Eltra sa kanyang anak, ngunit sinaktan siya ni Shero, kaya tumayo si Harold at sinimulang salakayin si Shero. Siya ay nagulat at si Harold ay patuloy na sumusulong sa kanya, ngunit pinigilan siya ni Shero na nalibang sa kung gaano kalaki ang galit niya. Umatake pabalik si Shero, ipinaliwanag na ang puot ay nagbibigay ng lakas at nagising si Eltra nang makita si Harold sa sahig. Sinabi sa kanya ni Shero na wala na siyang natitira sa kanyang buhay, kaya dapat siyang magbalik loob or masawi habang inihahagis niya ang kanyang sandata kay Eltra at sinaksak siya sa likod. Sumisigaw si Harold sa paghihirap habang hinuhugot ang kanyang huling hininga at nabigla si Zeus dito, ngunit mukhang nasisiyahan si Hera.
Inutusan ni Cheryl ang mga demonyo na kunin si Harold bilang bilanggo, habang iniisip ni Hera na mali si Zeus na naniwala sa kanya, iniisip na siya ay mahina dahil sa ina niya si Eltro. Inutusan ni Cheryl ang mga demonyo na patuloy na hanapin si Alexa, at kinuha niya ang kwintas ni Eltro. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Alexa sa mga palumpong at nakita niya ang mga katawan ng mga residente. Si Zeus ay nagdadalamati habang nakabalat kayo bilang si Edo, at sinabi niya kay Alexa na si Harold ay nabihag kaya't sinundan siya nito. At nagpaalam si Zeus kay Eltro. Nagpapakita si Harold na nagsasabi kay Zeus na ang kanyang paglipat ay magiging mapayapa, at kinuha niya ang kanyang kaluluwa na iniimbak ito sa kanyang gamit. Tumakbo siya ng hindi kapani-pani walang bilis at narating niya ang underworld kung saan pinakawalan niya si Eltro. Bumusina si Harold at biglang nagpakita ang mga multo habang ipinapaliwanag niya na sila ang mga nasaswi na hindi makabayad sa kanilang pagtawid. Lumapit ang isang bangka, tinatakot ang mga multo, at binalaan ni Harold ang gabay na tratuhin siya ng mabuti or pagbabayaran siya ni Zeus. Binigyan siya ni Harold ng 2 gintong barya at tinanong niya si Eltro kung mayroon siyang gustong makita bago tumawid. Siya ay humarap kay Harold na nagsisisi na hindi siya nito nagawang protektahan, ngunit sa tingin niya ay may mga tadhana na mas masawag pa sa kasawian na nagsasabi sa kanya na alalahanin kung sino siya. Nawala siya habang sinusubukan siyang kagatin ng Cerberus. Bumalik siya sa katinoan ngunit iniisip kung nasawi na ba siya. Iniisip ng isang lalaki na sila ay masasawi, itinapon siya sa isang tabi. Nakita ni Harold ang lalaking nagngangalang Carbo at Ethan, na pagkantong lahat sila ay mga bilanggo at tinanong niya sila tungkol kay Cheryl. Kaya sinabi ni Ethan na hindi niya alam pero sa tingin niya ay hinahabol ni Cheryl si Alexa. Hinabol ni Cheryl si Alexa sa isang ilog habang sinusubukan niyang salakayin siya, ngunit nahulog siya sa isang talon. Nakahanap siya ng isang kuwebo sa likod nito, ngunit nahanap siya ni Cheryl at itinapon ang kanyang sandata, halos tamaan siya. Siya ay nagpakita sa kanyang harapan at inamin na siya ay humanga, ngunit ang kanyang sugat ay nagsimulang maghilom at kinuha niya ang kanyang sandata na inihayag ang kanyang sarili bilang Hera. Pinipilit niya itong lumuhad at tinanong niya ito kung ano ang gusto niya. Kaya ipinaliwanag ni Hera na hindi sila magkaiba dahil gusto rin niya makaganti. Sinabi niya sa kanya na ang pagpaslang sa mga maharlika ay hindi magdadala sa kanya ng kapayapaan at nakakatuwang pinaslang niya ang napakarami sa kanila nang hindi alam na siya ay anak ng isang hari. Naniniwala siyang napaslang ang kanyang ama sa labanan, ngunit ipinaliwanag ni Hera na hindi ito totoo, na nagsasabing hindi siya pinalaki ng kanyang tunay na ina. At nagpasya siyang ipakita sa kanya ang katotohanan. Nalaman ni Cheryl na ang kanyang ama ay pinaslang at bilang isang bata, ang kanyang tiyuhin ay nagnanais ng trono, kaya sinubukan niyang tapusin si Cheryl, alam na siya ang tagapagmana ng trono. Sa pagalis ni Cheryl, alam ng kanyang tiyuhin na si Argus na siya at ang kanyang mga anak ang mamumuno. Ngunit iniligtas siya ng isang tapat na katulong at nangakong paprotektahan siya. Tumakas siya kasama ang bata, nagtatago sa isang kuweba kung saan siya nananalangin para sa tulong ng Diyos. Ngunit may nagpakita na oso, at aatake na ito sa kanila, ngunit diniinag ni Hera ang kanyang mga panalangin, kaya pinatahimik niya ang oso, at pinayagan nito si Cheryl na inumin ang gatas nito. Lumaki siya ng maayos sa paglipas ng mga taon, ngunit isang araw sinundan siya ng mga anak ni Argus. Inusisa nila ang kasambahay, ngunit wala itong alam tungkol sa kanya, kaya tinawag nila siyang sinungaling, na inihayag na sinabi sa kanila ng kanyang mga kamag-anak ang lahat. Sinimulan nilang sakalin ang babae habang hinihingi nila ang mga sagot at nakita niyang nanonood ito ni Cheryl. Naglunsad siya ng palaso, pinaslang ang lalaking nagtatanong sa kanya, at sinubukan ng iba na hanapin ang mga palumpong, ngunit biglang inatake ng mga oso. Napaslang ni Cheryl ang isa pa, at tumakbo siya upang tulungan ang kanyang ina, ngunit nauwi ito sa pagkasawi, at inatake siya ng pumaslang sa kanyang ina, na nag-iwan ng peklat sa kanyang mata. Ngunit isang malaking oso ang biglang dumating, biglang pinaslang ang mga sundalo, kaya nakatakas ang pumaslang sa kanyang ina. Pagkatapos ng insidente, pumunta siya sa baybayin ng Bad-Oni, naghihintay ng kanyang paghihiganti. Tumungo siya sa bayan kung saan sinusundan niya ang pumaslang sa kanyang ina, at inatake siya mula sa likuran. Nakilala niya si Cheryl na walang awang inatake siya hanggang sa masawi. Kinuha ni Cheryl ang espada ng lalaki, at naalala niya kung paano ito ginamit ng lalaki upang sirain ang kanyang buhay, kaya ginamit niya ito upang maihatid ang pangwakas na atake. Ngunit nakita siya ng mga gwardiya, kaya sinimulan nila siyang habulin sa buong lungsod. Nagawa niyang maabot ang gate ngunit nasugatan siya ng mga gwardiya, kaya tumakbo siya palayo habang patuloy siyang hinahabol ng mga gwardiya. Narating niya ang isang bangin kung saan siya tumalon ng may pananampalataya, ngunit siya ay natangay ng agos. Napagtanto ng mga gwardiya na siya ay buhay pa, kaya ipinagpatuloy nila ang paghahanap. Narating ni Cheryl ang isang kuweba kung saan nakasalubong niya ang katawan ng Titan at nakita niya ang sandata. Narinig niya ang paglapit ng mga gwardiya, kaya tumalon siya sa Titan upang kunin ang sandata, ngunit ang Titan ay nagsimulang makipag-usap sa kanya, sinabi sa kanya na kainin ang laman nito. Sinunod niya ang mga tagubilin habang papalapit sa kanya ang mga gwardiya, ngunit si Cheryl ay naging demonyo. Kinuha niya ang armas at ginagamit niya ito upang labanan ang mga ito, ngunit ibinagsak nila siya at sinimulan nila siyang pahirapan. Ngunit sinubukan niyang kunin ang armas at tumugon ito sa kanya na inipit ang isang bantay sa dingding. Kaya napagtanto niya na kaya niyang kontrolin ang sandata at ginagamit niya ito para tapusin ang mga bantay. Matapos masaksihan ang pagpaslang, 3 sa mga gwardiya ay nagmamakaawa para sa kanilang buhay na nanunumpa ng katapatan sa kanya. Itinigil ni Hera ang pangitain at sinabi sa kanya na siya ay nangangaso kay Argus at sa kanyang mga anak mula noon, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling puno ng puot. Inihayag niya na magpapatuloy ito sa ganitong paraan kahit na matapos niyang makamit ang kanyang layunin na sinasabing dapat niyang sisihin si Zeus sa lahat ng nangyari sa kanya. Nagtataka si Cheryl kung ano ang sinasabi nito, kaya ipinaliwanag niya na gusto ni Zeus ang kanyang ina para sa kanyang sarili. Ipinakita niya kay Cheryl ang isang pangitain ng araw na siya ay pinanganak at kung paano siya napunta. Napagtanto ni Argus na ang kanyang kapatid ay pinaslang at inutusan niya ang dalaga na huwag sabihin ito kahit kanino habang kinukuha niya ang bata mula sa kanyang mga bisig. Itinigil niya ang pangitain at sinabi niya sa kanya na dapat siya ay isang hari, ngunit ang alam niya ay sakit. Iniisip ni Hera kung naiisip niya ang mga kakilakilabot na naghihintay sa kanya sa underworld, ngunit nangako na matutulungan siya nito. Tinanong niya ito kung ano ang ginawa ni Zeus para baliktarin siya, ngunit ipinaliwanag niya na wala ito sa kanyang negosyo. Tinanong siya kung gusto niya ang kanyang tulong. Nag-alinlangan si Cheryl kaya tinanong niya ito kung gusto niya malaman kung ano ang nangyari sa kanyang tunay na ina. Naging mausisa siya, kaya sinabi ni Hera sa kanya na pinaslang ang kanyang ina na sinasabing siya ang pumaslang sa kanya. Kaya nabigla siya at binuksan ang kwintas na kinuha niya kay Eltrap na pagkantong ina niya ito. Ngunit ipinaliwanag ni Hera na kung talagang gusto niyang maghiganti, dapat niyang kamuhian si Zeus. Si Harold ay banihag at tinanong niya ang iba kung saan sila dinadala ng mga demonyo, ngunit pinigilan sila ng mga demonyo na magsalita. Natuklasan niya na dinadala sila ng mga demonyo sa isang bangka at binanggit ng iba na walang nakatakas mula sa abis. Nagpa siya si Alexa na bisitahin si Kerem at nakita namin pinapanood siya ni Hera. Pumasok siya sa isang nayo ng sentro at nahanap si Kerem sa kanyang opisina. Tinanong niya ito kung bakit siya binisita nito, kaya kinuha niya ang mapa. Sinasabi sa kanya na kailangan niya ng tulong nito dahil may mga nakasulat sa mapa, ngunit hindi niya ito may salin. Kaya binasa niya ito at ipinaliwanag niya na ito ay isang mapa sa Demon Labyrinth kung saan nila pinananatili ang katawan ng Titan. Nagtataka si Alexa kung nasaan ang mga reference point, kaya ipinaliwanag ni Kerem na nakaling ito sa Constellation Copier. Ipinakita niya sa kanya ang konstelasyon at nakikita nila ang mapa na angkop sa mga bituin, kaya pinasalamatan siya nito sa kanyang tulong. Ngunit ipinaliwanag niya na alam din ng kanyang mga kaaway ang tungkol sa kanya at napapaligiran siya ng mga demonyo habang inihayag ni Cheryl ang kanyang sarili. Sinabi sa kanya ni Kerem na wala siyang pagpipilian kundi ang ipagkanulo siya dahil nauna silang dumating at nagbanta silang tatapusin ang kanyang mga tao. Sinubukan ni Alexa na lumaban at naisip niyang kopyahin ang mapa, ngunit nakita niya si Cheryl na handang salakayin siya. Kaya ibinaba niya ang mapa at iniligtas siya, ngunit humakbang siya sa putik at naglakad sa ibabaw ng mapa at pinayuhan si Alexa na huwag lumaban habang pinipigilan siya. Ibinigay niya ang mapa kay Cheryl na nagpas siyang isama si Alexa, ngunit sinabi sa kanya ni Kerem na hindi ito anggil, ngunit nagbanta siyang tatapusin ang Centaur kung protektahan siya ni Kerem, kaya ipinasa niya siya sa bangka. Nagtatrabaho si Harold sa iba pang mga alipin at iniisip niya kung paano siya makakatakas. Natuklasan niya na si Carbo ay ang fighting champion ng 3 sunod na beses at si Ethan ay kumita ng malaking pera sa pagdaya sa kanya. Napagtanto ni Harold na nagambala ang mga demonyo, kaya sinabi niya kay Carbo na oras na para patunayan niya muli ang kanyang lakas. Ang mga demonyo ay nakakadena kay Alexa at iniisip ni Cheryl na maiintindihan niya siya. Matapos maranasan ang kapangyarihan ng isang Titan, tumanggi siyang maging isang demonyo, ngunit umaasa si Cheryl na muling isasaalang-alang niya ito na sinasabing nakakapanghinayang na tapusin siya.
Nakita niya si Hera na pumasok sa kanyang tolda at pinuntahan niya ito, ngunit nakita niya ang isang nasugatan na demonyo. Sa pag-aakalang siya ay masyadong mahina para maging bahagi ng kanyang hukbo, kaya pinaslang siya ni Shero. Pumasok siya sa kanyang tolda at pinilit siya ni Hera na lumuhad. Tinanong ni Shero kung ano ang gusto niya, kaya ipinaliwanag ni Hera na kailangan niyang ibalik ang pabor dahil tinulungan niya itong mahanap si Alexa. Kailangan niyang kunin ang isang espada para sa kanya at tapusin ang lalaking sinadya na humawak nito. Tinanong niya siya tungkol sa mga detalye, kaya ipinaliwanag ni Hera na ito ay ginawa para sa isa sa kanyang mga bilanggo, at ito ay ginawa ni Zeus, kaya't may kapangyarihan itong pumutol sa anumang bagay na sinasabing magagamit niya ito upang sirain ang Kalos. Inutusan ni Shero ang mga demonyo na dalhin si Alexa sa baybayin at lumipad siya sa bahay ni Eltro. Alam ni Shero na ang espada ay ginawa para sa kanya at nakita niya ang lungsod na kanyang sinunog, ngunit isang bagay ang nakakuha ng kanyang pansin habang nakikita niya ang espada sa bato. Kaya kinuha niya ito at ginagamit niya ito para hiwain ang bato, na pagtanto na maaari nitong maputol ang anumang bagay, kaya alam niya ito ang espada na hinahanap niya. Nasa barko pa rin si Harold at plano niyang kumilos kapag nagpalit ng langis ang mga tanod. Nagsimulang makipag-away si Ethan kay Carbo upang makaabala sa gwardya, ngunit hinampid niya sila, inutusan silang bumalik sa kanilang mga upuan. Ngunit nakikita natin na nagawang nakawin ni Ethan ang mga susi, ginamit niya ito upang palayain ang sarili mula sa mga pusas at itinapon ito kay Carbo. Dumaan ang gwardya, kaya inatake siya ni Ethan habang ang iba ay nagtanggal ng mga pusas. Ina-immobilize siya ni Carbo at kinuha ni Harold ang kanyang espada, ginamit ito upang mayhatid ang pangwakas na atake. Hinabol sila ng mga gwardya at nilabanan sila ni Harold habang tumatakbo ang isang demonyo sa bell para alertuhan ang iba, ngunit nahuli siya ng latigo at natambo siya habang tinapos siya ni Harold. Ibinigay niya ang mga susi sa iba pang mga bilanggo na sinasabi sa kanila na palayain ang kanilang mga sarili at gumamit siya ng langis upang salakayin ang mga demonyo. Marami sa kanila ang sumugod sa pag-atake sa kanya, ngunit lumaban siya kasama sina Carbo at Ethan. Isang demonyo ang pumaibabaw kay Harold, ngunit tinulungan siya ni Ethan at inatake niya ang demonyo, itinapon siya sa dagat. Isang demonyo ang nagpatunog ng alarma, ngunit siya ay nasasawi nang dumating ang iba pang mga bilanggo. Nakita namin si Alexa sa dalampasigan, habang sina Ethan at Carbo ang pumalit sa barko na naging sanhi ng pagbangga nito sa isa. Samantala, sinabi ni Harold kay Zeus na nakita niya si Hera kasama si Shero. Nagtataka si Zeus kung ano ang sinasabi niya, kaya ipinaliwanag niya na nagpunta siya roon upang kumuha ng kaluluwa ng demonyo at nakita siya sa tolde ni Shero, kaya sa tingin niya ay nakikipagsabwatan siya sa mga demonyo upang sugpuin ang digmaan sa kanilang pabor. Lumipad si Shero patungo kay Harold, pinutol ang haligi gamit ang kanyang espada, at nakilala ni Zeus ang espada na kanyang ginagamit. Alam ni Zeus na hindi pa handa si Harold na labanan si Shero sa pag-aakalang nais ng mga tadhana na iligtas niya si Harold. Kaya naghagis siya ng kidlat na nawasak ang barko sa isang iglap. Naka-recover si Shero, naghahanda na muling salakayin si Harold, ngunit si Zeus ay patuloy na naghagis ng kidlat na lumilikha ng mga higanteng alon habang hinahampas nito ang dagat, at nakita ni Alexa ang kanyang pagkakataon, kaya ginagamit niya ang pagkakataong palayain ang sarili. Nagulat ang mga Diyos sa inasal ni Zeus dahil nakikita nilang lahat na nakikialam siya, kaya tinitigan nila siya at napagtanto niyang may problema siya, ngunit mukhang natutuwa si Hera. Dumating si Harold at ang iba pa sa dalampasigan kung saan nagulat siya nang makita si Alexa. Nagtataka si Ethan kung ano ang nangyari at nagpakita si Zeus bilang si Edo na nagpapaliwanag na ang mga Diyos ay sumali sa digmaan. Kinuha ni Shero ang armas at nakita niyang pinagmamasdan siya ni Hera, kaya inatake niya siya, ngunit nagbago siya at pinalipad siya. Napunta siya sa isang templo at tinanong ni Hera kung paano siya nang ahas na salakayin ng isang Diyosa, ngunit nagtataka si Shero kung bakit siya pinadala nito upang tapusin ang isang lalaking protektado ni Zeus at sinabihan siyang humanap ng ibang tao na gagawin ang kanyang pag-uutos. Ngunit sinabi ni Hera na mananatili siya sa kanyang plano, na nangangako na ibunyag ang lokasyon ni Argus kung tutulungan siya nito. Tinanong ni Shero kung nasaan siya, ngunit ipinaliwanag ni Hera na kailangan niyang hanapin muna ang Cauldron of Darkness. Sa tingin niya ay binabantayan siya, ngunit alam niya malaya itong makagalaw, kaya kailangan niya itong tulungan siya. Bumalik kami kay Harold habang nagtataka siya kung bakit nandoon si Zeus na nagsasabing hindi nila kailangan ang kanyang tulong, ngunit ipinaliwanag niya na si Harold ang susi sa digmaan, kaya gusto niyang alagaan siya. Iniisip ni Ethan na sobra na ito para sa kanya at malapit na siyang umalis, ngunit pinigilan siya ni Zeus at ipinaliwanag na dapat niyang samahan si Alexa upang mabawi ang kanyang karangalan. Hindi niya alam kung ano ang sinasabi ni Zeus pero nilinaw niya na alam niya ang deal na ginawa niya. Nagulat sina Ethan at Carbo, nagtataka kung paano niya nalaman ang mga pangalan nila, kaya ipinaliwanag niya na alam niya ang lahat tungkol sa kanila, sinabi niyang alam niya na sila ay mga smuggler. Nagtataka si Alexa kung saan sila dapat pumunta, kaya ipinaliwanag ni Zeus na ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng demonyo ay nasa Madoni sa loob ng labyrinth at dapat nilang sirain ang titan upang talunin ang mga demonyo. Ipinaliwanag ni Alexa na nawala ang mapa ng labyrinth, ngunit tiniyak ni Zeus na mahanap siya nito. Isang grupo ng mga sundalong Saiyan ang nagnanais na tabyusin ang kanilang sarili dahil nawala ang kanilang karangalan nang sila ay mahuli, kaya nagpa siya silang tumulong. Iniisip ni Carbo na dapat din nilang kunin ang pagkakataong ito para tabyusin ang kanilang sarili, ngunit sinabi ni Ethan na hahabulin niya si Carbo kung masawi siya. Hiniling ni Zeus kay Harold na gumawa ng kanyang desisyon, kaya pinag-isipan niya ito at tinanong kung matutulungan siya ni Zeus na tapusin si Shero. Kaya ipinahayag ni Zeus na maaari niyang gawin ang higit pa kaysa doon at tinawag niya ang isang griffin sa kanya bago lumipad palayo bilang isang agila. Sumakay si Harold sa griffin at lumipad ito habang sinusundan si Zeus patungong Olympus. Dumating si Harold kasama si Zeus kaya nagulat ang ibang mga Diyos at nagsimula silang magchismisan tungkol kay Harold, ngunit binati siya ng mga anak ni Zeus. Si Hera ay bumangon at nagtaka kung paano siya nang ahas na dalhin ang kanyang bastardo sa Olympus, ngunit hinarap siya ni Zeus dahil sa pakikipagsabuatan laban sa kanya. Sa palagay niya ay pinupukaw siya nito, ngunit ipinaliwanag ni Zeus na ayaw niya ng digmaan laban sa kanya at inamin na kasalanan niya ang lahat ng nangyayari sa Earth, kaya ipinangako niyang hindi na siya magtataksil muli at humingi ng kapatawaran. Ngunit sinabi sa kanya ni Hera na ibigay sa kanya ang ulo ni Harold. Hindi matupad ni Zeus ang kanyang mga kahilingan, kaya napagtanto niya na pinipili niya si Harold kaysa sa kanya at iniwan niya ang Olympus kasama ang ilan sa iba pang mga Diyos. Nagbabala si Zeus kay Poseidon na hindi siya dapat magtiwala kay Hera, ngunit sa palagay niya ay walang isip si Zeus sa pagpapagalit sa kanya. Dinala niya si Harold para magsanay at iniisip kung ano ang kaya niyang gawin, habang si Hephaestus ay may isa sa kanyang mga automaton na lumalaban kay Harold. Sumulong ito kay Harold na sumusubok na umatake, ngunit mas malakas ito sa kanya at pinalipad siya. Ibinato niya ang kanyang espada dito, ngunit hindi ito gumana at pinabagsak siya ng automat. Sinubukan niya gamitin ang kanyang kalasag, ngunit ibinalik ito ng automat at itinumbo siya, kaya naisip ni Zeus na ito ay isang kalamidad. Ipinaliwanag niya na si Harold ay umaasa sa galit, ngunit hindi lahat ng mga kaaway ay maaaring talunin ng may lakas lamang, at hiniling kay Harold na mag-isip ng higit pa habang nakikipaglaban. Kaya kinuha niya ang kanyang kalasag at sumubok muli, ngunit hindi pa rin niya mapapantayan ng automat habang patuloy siyang nakikipaglaban sa galit. Siya ay naging bigo, kaya itinigil ni Zeus ang pagsasanay at pinagalitan siya sa pag-aakalang ang kanyang galit ang paraan. Sinira ni Zeus ang automat upang ipakita kay Harold ang tunay na lakas, ngunit lumayo siya at naisip ni Zeus na maaaring siya ay nagkamali, ngunit iniisip ni Hephaestus na hindi siya nagtuturo sa kanya ng tama, na kinukwestiyon ng mga pamamaraan ni Zeus. Ipinaalala ni Zeus kay Hephaestus na kulang sila sa oras, ngunit ipinaliwanag niya na kailangan ni Harold ang kanyang ama. Nagpatuloy si Alexa at ang iba pa sa Madones at nagtataka siya kung ano ang sinabi ni Zeus, ngunit sinabi nila na ito ay isang mahabang kwento na nagpapaliwanag na may itinagili sila sa mga maling tao. Nagpatuloy si Alexa sa paglalakad at umaasa si Carbo na ito na ang kanilang pagkakataon para tabyusin ang kanilang sarili. Sinuri ni Zeus si Harold at inamin niya na sinusubukan niya maging mabuting ama, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin dahil wala siyang magandang relasyon sa sarili niyang ama na gustong pumaslang sa kanya, at sinabi niya kay Harold na magpahinga na. Ang pagsasanay ni Harold ay nagpatuloy sa susunod na umaga, ngunit siya ay patuloy na nabigo, kaya't muling itinigil ni Zeus ang kanyang pagsasanay na sinasabi sa kanya na pagtagumpayan ang kanyang galit. Ngunit nagtanong si Harold tungkol sa kanyang ina at nagtataka kung paano hinayaan ni Zeus na masawi siya, kaya ipinahayag niya na kahit siya ay walang kapangyarihan kung minsan, at nagtataka si Harold kung bakit hindi niya pinapaslang si Shero. Ngunit ipinaliwanag niya na ayaw ni Eltro na masawi siya, na inihayag na siya ang kapatid sa ama ni Harold, at nabigla siya nang marinig ito. Nakita namin si Alexa na naglalakad sa kakahuyan, pero pinagmamasdan siya ni Kerem kaya hinarap niya ito, tinanong kung ano ang gusto niya. Kaya ipinaliwanag niya na may gusto siyang ihatid sa kanya, binuksan niya ito, at natuklasan na gumawa si Kerem ng kopya ng mapa.
Habang napagtanto ni Carbo na natagpuan siya ng mapa tulad ng sinabi ni Zeus na gagawin ito at nagtanong kung ano ang kailangan nilang gawin. Ipinaliwanag ni Karen na ang Titan ang pinagmulan ng kapangyarihan ng demonyo kaya dapat nilang sirain ito para masawi ang mga demonyo. Iniisip ni Ethan na imposibleng pumunta sa Madoni dahil binabantayan ito ng gusto, ngunit ipinaliwanag ni Karen na posible kung pupunta sila mula sa likuran at ipinaliwanag na dapat silang dumaan sa underworld. Iniisip ni Ethan na ito ay mapanganib ngunit hiniling ni Alexa kay Karen na ipakita sa kanya ang daan. Sa Olympus bigo pa rin si Harold ngunit nagpa siya siyang manatiling kalmado at makita kung paano niya matatalo ang Automat. Kaya iniatake niya ang kanyang espada sa balutin nito at itinulak ito gamit ang kanyang kalasag na nagpapahintulot sa kanya na sirain ang mga gear nito. Pinupuri siya ni Zeus at dumating si Harold upang magdala ng balita na nagpapaliwanag na si Hera at ang iba pang mga Diyos ay pumunta sa underworld. Nagtataka si Zeus kung kakampi niya si Hades kaya ipinaliwanag ni Harold na siya ay neutral ngunit nangako ng kanlungan sa sinumang Diyos na naghahanap ng kanlungan. Isang gagamba ang naglalakad sa braso ni Harold ngunit pinigilan siya ni Zeus na tapusin ito. Ipinaliwanag na ito ay isang tawag mula sa Mori, ang mga babaeng kumokontrol sa banta ng tadhana. Kaya pumunta siya sa kanila at ipinaliwanag ni Zeus na kailangan niyang pumasok ng mag-isa kaya sinunod niya ang mga tagubilin ni Zeus at nakita niya ang mga sinulid ng destiny na hinabi ng Mori. Tinanong niya sila kung gusto nila siyang makita at sinabi nila sa kanya na gusto nilang tumulong dahil nararamdaman nilang nag-aalinlangan siya. Ipinaliwanag ni Harold na hindi siya naniniwala sa tadhana, iniisip na ang tao ay may malayang kalooban, ngunit sinabi nila sa kanya na ang destiny at free will ay magkakasama. Ipinaliwanag nila na ito ay tulad ng isang sanggol na patuloy na naglalakad malapit sa isang gilid. Sinasabing nakikita nila kung ano ang mangyayari batay sa mga pagpipilian na ginagawa ng sanggol, ngunit hindi nila inaalis ang kanyang malayang kalooban. Ipinakita nila sa kanya ang kanyang sinulid, at kapag hinawakan niya ito, nakikita niya ang mga besyo ng kanyang buhay. Patuloy siyang tumitingin at nakikita ang kanyang paglalakbay hanggang sa sandaling iyon. Sinabi nila sa kanya na gagawa siya ng isang pagpipilian na makakaapekto sa lahat, kaya ang kapalaran ng mundo ay nasa kanyang mga kamay. Ipinaliwanag nila na ang kanyang kapalaran ay nahahati sa dalawang kinabukasan at nang mahawakan niya ito, nakita niya si Alexa at ang iba pa sa underworld kaya napagtanto niyang nasa panganib sila at iniisip kung sila ay masasawi. Ngunit ipinaliwanag ng Mori na ang mga kapalaran ay tuloy-tuloy at nagpa siya na huwag bigyan siya ng sagot. Tumakbo siya palabas, ipinaliwanag na kailangan ng kanyang mga kaibigan ng kanyang tulong, ngunit sinubukan siya ni Zeus na pigilan, iniisip na hindi siya handa. Nakita namin si Zeus na naliligo pero pinagmamasdan siya ni Shero. May nararamdaman siya, ngunit inatake ni Shero ang kanyang kamay at tumalon sa kanyang lalamunan, pinutol ang kanyang ulo. Si Hera ay nagpakita at binati siya na sinasabi sa kanya na ang mundo ay magiging kanya, ngunit tumingin sila sa katawan ni Zeus at si Shero ay nalilito, napagtanto na ang lahat ay isang ilusyon. Pinatalsik ni Zeus ang isang Omniro at ipinaliwanag niya na ito ay Phantom na responsable sa mga mapanlinlang na panaginip at binalaan si Shero na minamanipula siya ni Hera. Inatake niya si Zeus ngunit kinokontrol niya ang armas at isinantay dito, ipinapaliwanag na ang sinabi sa kanya ni Hera ay kalahati lamang ng kwento. Inamin niyang minamaliit niya si Argus bilang kasakiman, ngunit palagi niyang sinisikap na protektahan si Shero upang mabawi ang kanyang pagkakamali. Ipinakita niya na si Hera ang may pananagutan sa pagpapadala ng oso, ngunit siya ang nagpapakain sa kanya kapag siya ay nagugutom. Nanonood din siya ng sinubukang tapusin ng mga anak ni Argus si Shero at siya ang nagligtas kay Shero bilang isang oso. Ipinaliwanag niya na hindi niya kasalanan ang pagkasawi ng kanyang ina at minanipula siya ni Hera para mahanap niya ito dahil gusto niya ang ideya na si Elter ay pinaslang ng sarili niyang anak. Nagtataka si Shero kung bakit niya dapat pagkatiwalaan si Zeus kaya ipinaliwanag niya na wala siyang hinihiling na kapalit, hindi tulad ni Hera, at naghagis ng barya na may bundok na nagsasabing makikita ni Shero ang kanyang paghihiganti doon. Siya ay nagagalit na aalala ang lahat ng kanyang pinagdaanan dahil kay Argus kaya siya ay lumipad upang hanapin ang bundok. Ang grupo ni Alexa ay nakarating sa Land of the Dead kasama si Kerem at ipinaliwanag niya na dito nakipaglaban ang mga Diyos laban sa mga Titans na nagsasabing ang mga marka ng labanan ay makikita pa rin. Ipinaliwanag niya na walang babalik sa sandaling pumasok sila sa hamog at binabalaan ang lahat ng huwag abalahin ang isinumpang lupa sa pamamagitan ng pagtakbo, ngunit ang pinakamahalaga ay hindi sila lumingon. Naghanda si Kerem na umalis ngunit sinabihan siya ni Alexa na umuwi dahil kailangan siya ng senton na sinasabing mawawala ang kanyang kaalaman kung siya ay masawi. Nakita niya na matigas ang kanyang ulo at pinapanood ang mga ito habang sumusulong na nagnanais sa kanila ng swerte. Nakita ni Carbo ang mga demonyo sa unahan nila, ngunit ipinaliwanag ni Ethan na sila ay mga ilusyon lamang, kaya patuloy silang sumusulong. Lahat ay nakakakita ng mga ilusyon at ang isang sundalo ay natakot kaya lumingon siya sa likod, ngunit siya ay naging bato. Ang iba ay nagpumiglas at nagpatuloy sa pagtawid pero biglang nakita ni Alexa ang nanay niya kaya naging emosyonal siya pero alam niyang hindi ito totoo kaya patuloy pa rin siya sa pagsulong. Ngunit nakikita rin niya ang kanyang ama na sinisisi siya sa pagkasawi ng kanyang ina. Alam niyang ilusyon lang siya kaya pinaslang niya ito at sumunod. Nakatawid ang iba sa grupo at masaya si Carbo na hindi lumingon si Alexa ngunit inamin niya na muntik na siyang tumawid. Narating nila ang labyrinth ngunit nakakita sila ng Minotaur na nagbabantay sa daanan. Nagtataka sila kung ito ay totoo ngunit isang palaso ang tumusok sa ulo nito nang dumating si Harold upang samahan sila. Nagulat si Alexa nang makita siya habang ipinapaliwanag niya na ibinabalik niya ang pabor at nakita niya ito sa mapa kaya nagpa siya siyang tapusin ito ng mabilis. Samantala, nahanap ni Shero ang bundok at may kuweba sa base nito. Pinasok niya ito at nakita niya ang isang krisis sa loob ngunit alam niyang darating ang araw na ito. Ipinaliwanag niya na sinamantala lang niya ang pagkakataon at sa tingin niya ay ganoon din ang gagawin ni Shero ngunit ipinaliwanag niya na hindi siya kailanman papaslang ng bata kaya tinawag siya ni Argus na mahina. Nagtataka si Argus kung wala siyang gagawin kaya pinutol ni Shero ang kanyang mga daliri habang iniisip niya ang lahat ng pinaslang ni Argus. Pinahirapan siya ni Shero habang ipinapaliwanag niya na nagdusa ang mga tao dahil kay Argus at hinahampas niya si Argus hanggang sa wala nang natira sa kanyang katawan. Ipinagpatuloy ng grupo ni Alexa ang kanilang paglalakbay sa labyrinth at ginagamit niya ang mapa upang mahanap ang daan. Lalong lumalim ang mga ito at narating ang kinaroroonan ng katawan ng Titan ngunit hindi ito matagpuan kaya napagtanto nilang may mali. Nagpapakita si Shero kasama ang kanyang hukbo ng mga demonyo ngunit ipinaliwanag niya na pagod na siyang manipulahin, iniisip kung bakit dapat nilang sundin ang mga Diyos dahil mas may depekto sila kaysa sa mga tao. Binanggit niya na sinira ng mga Diyos ang kanilang buhay, sinisisi sila sa pagkasawi ni Elter kaya hiniling ni Shero kay Harold na sumama sa kanya at tulungan siyang ipaghiganti ang kanilang ina sa pamamagitan ng pagkatalo sa mga Diyos. Iniisip ni Harold na gusto lang niyang pamunuan ang mundo, ngunit ipinaliwanag ni Shero na ito ang tanging paraan upang maiwasan ang mas maraming trahedya na mangyari. Ngunit hindi sumasang-ayon si Harold, sinabi maaaring gawing tao ni Zeus si Shero. Hiniling niya kay Harold na pumili ng isang panig, ngunit pinili niyang labanan ng mga demonyo, kaya sumingit si Shero, ngunit inatake ni Harold ang kanyang kamay, dahilan upang malaglag niya ang kanyang ang mga demonyo ay nagsimulang umatake, at ang iba ay gumagamit ng apoy laban sa kanila. Nagpa siya ang grupo na umatras ngunit hinabol sila ni Shero kasama ang armas at pinaslang ang ilang sundalo. Itinutok niya ang kanyang sandata sa dingding, dahilan para gumuho ang kuweba at bumagsak sa kanya ang kisame. Nasa harapan ng labasan at tinawag ni Harold ang kanyang griffin na sinasabi sa lahat na sumakay dito. Sinusunod nila ang kanyang mga tagubilin, ngunit nangulog si Ethan dahil walang sapat na espasyo para sa kanya, kaya binuhat nila siya sa pamamagitan ng kuko. Nagpapakita si Hera at tinanong si Shero kung ano ang kanyang ginagawa, inutusan siyang sumunod sa kanya. Pumunta si Harold sa Olympus habang sinisimulan siyang habulin ni Shero at lumabas si Hera sa kuweba ngunit nakita namin ang mga yabag sa likod niya, kaya ngumiti siya, gamit ang kanyang kapangyarihan upang ibunyag si Harold at inatake siya ni Ariel, pinatumba siya. Kinuha ni Hera ang kanyang pulse arrows at umalis siya habang patuloy siyang pinapahirapan ni Ariel. Nagpakita si Napoleon, naghahadyos ng mga bowl ang apoy kay Ariel at ginamit ni Harold ang pagkakataong ito para makatakas. Inihagis ni Ariel ang kanyang martilyo kay Napoleon na naging sanhi ng pagkahulog niya at ang pangwakas na atake ay ibinigay ni Ariel bago itapon si Napoleon sa karagatan. Samantala, tila may hinahanap si Shero at sumisid siya sa karagatan, lumalangoy patungo sa isang siwang. Sumisid siya ng mas malalim hanggang sa marating niya ang isang kuweba kung saan nakita niya ang Cauldron of Darkness. Nakita niya ang automaton tiles at pagkatapos niyang kunin ang cauldron, nagsimulang gumalaw ang Talos, sinusubukang protektahan ito. Sumalakay si Shero gamit ang sibat ngunit madaling inilihis ito ng Talos. Inaatake siya ng Talos, tinatangay siya at nagpupumilit siyang makasabay sa napakatinding lakas nito, ngunit ginagamit niya ang armas upang lumipad hanggang sa Talos gamit ang espada upang putulin ang balutin nito.
Sinubukan siyang tadyakan ng talis ngunit pinuto niya ang sakong nito, dahilan para mapaluhod ito, at itinapon niya ang espada sa mata nito. Nakatakas si Cheryl dala ang cauldron at naabot niya ang ibabaw, ngunit kinuha ito ni Hera at ginamit ang pulse arrows ni Herald upang buksan ito, na inilabas ang Souls of the Giants. Nagising sila mula sa ilalim ng karagatan, at iniisip ni Zeus na siya ay nabalisa, habang si Herald ay nagpakita, na nagsasabing mayroon siyang mensahe mula kay Hera. Nagtataka si Zeus kung ano ito, ngunit biglang inatake ni Herald ang kanyang leeg, at nagpapakita ang tunay na Herald upang iligtas siya. Nalaman namin na si Hera ang umatake sa kanya, at lumipad siya palayo nang bumagsak si Zeus, na babalot ng sarili ng dugo, at nagsimulang lumabas ang mga Titans mula sa karagatan. Nakita namin silang naglalakad palabas ng tubig habang pinapanood sila ni Hera at ng kanyang mga kaalyado. Nagpasya siyang makipag-usap sa mga Titans na hinihiling na makinig sila sa kanya, ngunit isang higanti ang naghahanda sa kanya upang labanan, ngunit ginamit ni Hera ang cauldron at kinuha ang kanyang kaluluwa. Tila nag-aalala ang mga Titans at nakuha ni Hera ang kaluluwa ng isa pang Titan bago siya umatake, kaya nagpasya silang makinig sa kanya, at natuwa si Hera na nagtutulungan sila, kaya ibinalik niya ang kanilang mga kaluluwa. Hiniling niya sa kanila na tulungan siyang tapusin si Zeus, nangako na ibibigay sa kanila ang karagatan bilang gantimpala, ngunit narinig siya ni Poseidon at mukhang nabalisa siya. Samantala, si Zeus ay nasa bingit ng kasawian, ngunit ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang pigilan ang pagdurugo. Biglang nagpakita si Poseidon at nakita namin na nagawa niyang iligtas si Napoleon. Tinanong siya ni Zeus kung ano ang gusto niya, kaya ipinaliwanag niya na masyado nang lumayo si Hera, sinabi niyang gusto niyang sumama kay Zeus. Napagtanto niya na inalok niya ang karagatan sa Titans, tinanong si Poseidon tungkol sa cauldron kaya ipinaliwanag niya na may mga bagon sa likod ng Titans, kaya sa tingin niya ay maaaring naroon ang cauldron. Napagtanto ni Zeus na kailangan nilang umatake at nagmumungkahi na gambling si Hera habang may kumukuha ng cauldron. Nag-aalok si Herald na gawin ito, ngunit sa palagay ni Harold ay aasahan ni Hera iyon dahil siya ang pinakamabilis na Diyos, kaya iminungkahi ni Harold na pumalit sa kanyang lugar. Sumang-ayon si Zeus, alam na hindi niya inaasahan iyon, ngunit iniisip ni Herald na isang kabaliwan ang iwanan ng takbo ng digmaan sa mga kamay ng isang mortal, kaya ipinaalala ni Zeus kay Herald na anak niya si Harold. Itinaas ni Hephaestus ang mga depensa ng castle at naghahanda ang mga Diyos para sa digmaan. Ang mga kaibigan ni Harold ay kumuha din ng mga sandata para sa kanilang sarili, at binigyan ni Napoleon si Harold ng regalo mula kay Hephaestus. Nagsimulang manginig ang Olympus nang dumating ang mga Titans na may kasamang hukbo ng mga demonyo, kaya naghahanda ang mga Diyos para sa digmaan. Inamin ni Ethan na ibinenta niya ang mga bahagi ng isang Titan sa mga demonyong hinahabol ni Alexa, ngunit sinabi ni Harold na maswerte sila dahil may pagkakataon silang kabyusin ang kanilang sarili. Ang mga demonyo ay patuloy na nagmamarcha, kaya sinabi ni Zeus sa mga Diyos na tumayo ng matatag at ipinaalala sa kanila na walang sino man ang pwedeng sumikop sa Olympus na nagsasabing hindi sila matatalo. Nagsimula ang digmaan at lumikha si Herald ng isang buhawi na nagtatapon ng hindi mabilang ng mga demonyo. Ang mga Titans ay umaatake din, at nakikita namin si Ariel na nakikipaglaban habang inihagis ni Zeus ang kanyang kidlat sa larangan ng digmaan. Sa tingin niya ay oras na kaya naghanda si Harold na umalis habang hinihiling sa kanya ni Zeus na ipakita sa mundo kung sino siya. Si Harold at ang kanyang mga kaibigan ay gumagamit ng mga tirador upang magtago sa loob ng mga bola ang apoy, at nakakadaan sila ng hindi napapansin, kaya ginamit ni Harold ang kanyang arrow upang magsenyas na nagre-direct ng mga tirador sa Titan. Pumasok si Zeus sa larangan ng digmaan, dinaig ang mga demonyo, ngunit nakita niya ang isang Titan na papalapit sa Olympus, sinira ang mga pader nito, kaya sinabihan niya si Harold na magmadali. Ang isa pang Titan ay lumipad sa ibabaw nila, hinaila ang ilang mga Olympian patungo sa kanya, at ang tubig ng Olympus ay bumaha sa larangan ng digmaan, nawin alis ang lahat kaya iniligtas ni Napoleon ang kanyang mga sundalo. Ginagamit ni Poseidon ang kanyang kapangyarihan upang kontrolin ang tubig at atakehin ang mga Titans habang si Zeus ay sumisid sa tubig, pinalabas ang kanyang kapangyarihan at nakuryente ang lahat sa larangan ng digmaan. Iniisip ni Zeus na sa wakas ay tapos na, ngunit isa sa mga Titans ang tumama sa tabi niya habang si Zeus ay inaatake ni Hera. Hinalis ng grupo ni Harold ang mga demonyong nagbabantay sa mga bagon, ngunit napagtanto nila na wala ang cauldron. Nakita ni Harold na ang kanyang palaso ay tumama at narinig niya ang huni ng mga ibon, kaya't naisip niya kung nasaan ang cauldron. Tinawag niya ang kanyang griffin at lumipad patungo sa ingay, natuklasan ng isang kawan ng mga uwak na nagpo-protekta sa cauldron, kaya ginamit niya ang kanyang mga arrow upang i-clear ang landas, ngunit ang mga uwak ay nagsimulang umatake sa kanya. Lumabas si Zeus mula sa mga durog na bato, binabalaan si Hera na ipagkanulo siya ng mga Titans, at sinabi niya sa kanya na huwag hayaang sirain nila ang Olympus, ngunit sinabi niyang dapat ay naisip niya iyon bago siya nagtaksil sa kanya. Siya ay naglulunsad ng hindi mabilang na mga bato sa kanya habang siya ay umiiyak sa galit, ngunit isang kidlat ang tumama sa kanya at siya ay bumagsak sa lupa. Nagsimulang mahulog ang cauldron at sumisid si Harold para maabot ito, ngunit sinubukan din itong kunin ni Shero, at napansin sila ng mga Titans. Nakuha ito ni Harold, ngunit nabangga siya ni Shero, napaslang ang kanyang griffin, at sinunggaban siya ni Shero, sinabi sa kanya na pinili niya ang maling panig. Nakabawi si Harold at hiniling ni Zeus na huminto siya bago pahuli ang lahat, ngunit sinisi niya ang lahat ng biglaang ipinagkanulo at inatake siya ng higanteng ahas na sinubukang paghiwalayin siya, kaya iniligtas siya ni Zeus. Inatake ang Titan gamit ang isang malakas na kidlat, ngunit tiniis ito ng Titan at nahuli si Zeus habang muling nabuo ang Titan. Naghahanda itong tapusin si Hera, ngunit commanded si Zeus sa kanya at naalala niya kung paano siya iniligtas noong nakaraan, kaya naging emosyonal siya at nagpasya siyang isakripisyo ang kanyang buhay upang iligtas siya, na nagdulot ng napakalaking pagsabog na nakakuha ng atensyon ng lahat. Nasaksihan ni Harold ang kanyang kasawian habang sinasabi sa kanya ni Shero na dapat ay sumama siya sa mga demonyo bago siya hinayaang mahulog. Sinubukan ni Hera na abutin ang helmet ni Zeus, ngunit ang kanyang braso ay pinutol ng armas at naghanda si Shero na tapusin siya, ngunit ginamit niya ang kanyang mga ribbon para mawala, naiwan ang mga pulse arrows ni Herald. Nakuha ni Shero ang cauldron at hindi makapaniwala si Ariel sa kanyang nakikita. Siya ay inaatake ng Titan, ngunit tinulungan siya ni Herald, at si Napoleon ay patuloy na lumalaban, ngunit nahuli ng lumilipad na Titan. Ginagamit ni Poseidon ang kanyang tubig para salakayin sila, ngunit mukhang nanalo ang mga Titans sa labanan. Sa tingin ni Shero ay nanalo siya, ngunit bigla siyang inatake ni Carbo, kaya ibinaba niya ang cauldron at nasaluwi ito ni Harold. Nagtagumpay si Shero kay Carbo at malapit na siyang mahulog sa kanyang kasawian, ngunit iniligtas siya ni Ethan at pinaslang ni Alexa ang manticore kaya bumagsak si Shero sa lupa. Inatake niya si Alexa na nagpupumilit na ipagtanggol ang sarili at malapit na niya itong tapusin, ngunit pinoprotektahan siya ni Harold. Hinihagis ni Shero ang kanyang armas, ngunit hinawakan ito ni Harold at itinumbo siya. Patuloy siyang inatake ni Harold habang iniisip niya si Zeus, ngunit ginamit ni Shero ang kanyang mga kuko at inihagis siya sa dingding. Sumugod si Harold, ngunit dinaig siya ni Shero at sinubukan siyang atakihin gamit ang sibat kaya buong lakas niya itong hinawakan. Sa sandaling iyon, iniisip niya ang sakripisyo ni Zeus at kung paano siya sinanay na manatiling kalmado, kaya hinayaan niya ang kanyang sarili na mabutas at iniisip niya ang kanyang paglalakbay, iniisip na malapit na matapos ang kanyang buhay, ngunit hinayla niya ang armas sa kanyang katawan, inatake si Shero sa katawan. Hinugot niya ito at napagtanto ni Shero na pagod na si Harold, ngunit biglang nagising si Harold at nagpatawag siya ng kidlat na pumaslang kay Shero sa isang iglap, ngunit nakita ni Harold ang Titan na sumalakay kay Zeus, kaya nagmadali siyang pumunta sa cauldron at nabot niya ito sa tamang oras na nagpapahintulot sa kanya na makulong ang Souls of the Giants. Natapos ang labanan at kinabukasan ay nagising siya sa isang kama na ginagamot ang kanyang mga sugat, nakita niyang nagpakita ang ributo ng kanyang ama at ng kanyang mga kapatid na sinasabing ipinagmamalaki nila siya at iniabot sa kanya ni Napoleon ang isang kwintas ng lecture. Napagtanto niyang payapa na ang Olympus at masaya siyang makitang okay ang mga kaibigan niya.